Okay na? Tingnan mo. Okay, so magandang hapon po sa lahat na nakikinig online, live or replay, sama po kayo naroon, dako ng ating bansa and around the globe. Ang Diyos pong magpala sa inyo at sa ating pong panambahan ngayong hapon ng Sunday po na ito. Let's sing the song, How Great Thou Art. All that you now ready sing, O Lord my God, when I know some wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is sad, not sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And just come with shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Amen. Tunay nga that God is great to us. Sa Tagalog po ay dakila ang kanyang katapatan sa ating pong buhay. Kahit hanggang sa oras na ito ay sa buhay natin ay masasabi natin that God is so great to us. Okay? So, awitin muli po natin itong kantang A Shelter in the Time of Storm. Okay? So, masarap awitin po ito sa lalong-lalo na sa panahon ng storm. Bagyo. Kasi nga, a shelter in the time of storm. On that you know sing, the Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever ill betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm, a shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fierce alarm, no foes upright, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. The raging storm may round us beat, a shelter in the time of storm.
a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Oh, rock divine, oh, refuge dear, a shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Amen. Thank God that we have a shelter in the time of storm. Ano po? At ang ating Diyos po yan. Alright? So, meron po bang gusto magpatotoo sa kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay? Sa atin po. At, so, announcement lang po. You pray for us sapagkat nagamitin kami ng Panginoon sa pagpunta sa anniversary po sa Mangaldan. Sa 15 po, August 15, ang kanilang church anniversary, na maging maganda ang kanilang pag-prepare, pag-promote, at talagang conduct ng anniversary. Alright? Gamitin natin ng Panginoon sapagkat ako po yung kinuha nilang speaker sa okasyon po nilang yan. Nagpaalam po ako sa ating senior pastor, Pastor Sam, na papunta doon at pinayagan po tayo. And ganun din po yung ating anniversary dito. Alright? Wala na pong 2 buwan. At October 4, naway maging maganda ang ating pong preparation sa bagay na yan. And damihan po natin ang mag-invite. Oo. So ako, sisikapin ko po lahat ng aking makakaya. Ipirnomote ko na po dyan sa Santiago. Outreach natin dyan. Ganun din po sa Ubog. At lahat ng mga pumunta na dati dito na kahit yung nasa San Jose pa tayo, ay pupuntahan ko po lahat sila. Okay? Kung sumobra, maging 200, ayos lang. God will provide. At kasi binibilang ko po ito, dito, hanggang doon, kaya po ng 70 people. Doon pa. So doon na lang po tatay si Pastor Samo doon sa dulo. Pag-pray natin na walang bagyo na sa araw ng ating anniversary October 4. Doon na sila, lahat na yung tao dito, at doon tao, at makikita niya, lahat-lahat. Okay? So, tapos, kagaya dati, dyan na lang po yan, kasi dyan na lang pipila yung mga tao, dyan magluluto, dyan na lang pipila. Parang yung ating Mother's Day noon, at saka graduation ng DBBS. Tapos, balik sa upuan dyan natin. Okay? At pag-pray po natin, at ganun din yung mga members sa ating home church sa Barani, na makapunta rin po ang sila dito. Alright? And pag-pray din po natin, of course, ang ating Mother Church sa Batak, patuloy pagpalain ng Panginoon, ang ating senior pastor, Pastor Sam, Ma'am Rina, at of course, lahat ng members po doon na patuloy pagpalain ng Diyos upang sa ganon ay masustain po natin ang gawain ng Panginoon po dito at by the grace of God. Alright? And let's work hard para mabilis dumami ang ating pong ministry dito, mga tao, para sa ganun ay at least, kumbaga, mas marami tayong magtatrabaho sa gawain ng Panginoon. Mas madali natin ma-reach out ang Candon City na may populasyon na 6,000 approximate population po. And malaki po ito, city. Dalawa lang po ang city ng Ilocos Sur, Vigan at Candon. Kung hindi ako nagkakamali, 43 po yan na municipalities and cities. Samantalang sa Ilocos Norte, 21 municipalities at 2 cities din po, Batak at Lawag. So, dalawa rin dito sa Ilocos Sur, pero mas maraming municipality. Okay? So, mas malawak po ito kaysa doon po sa Ilocos Norte. Okay? And kaya marami pa po tayong gagawin as long as we are alive. Maglingkod po tayo sa Diyos sapagkat maiksi lang ang buhay.
at malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. We see the sign of the times, doon po sa Middle East, nation will rise against nation, Matthew chapter 24, at earthquakes, and so on and so forth, di ba? Pumuputok yung mga bulkan, yan po ay sign na malapit ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga po, gawin na po natin ang dapat nating gawin para sa ating pong Panginoon. Okay? At least, pagharap natin sa Kanya, sa langit, ay sasabihin din natin, Lord, I did my best. Di ba? I did my best. And if you did your best, sasabihin ng Panginoon sa iyo, well done, thou good and faithful servant. Napakagandang marinig po yung sasabihin ng Panginoon na gano'n. Let's pray for yung sina Ma'am Rose, Ma'am Mildred, Ma'am Mestrel, Nanay Perla, Ma'am Rewilin, at Galinato, ganun din po si Nanay Dora, alright, at lahat pa po ng mga regular pinagpipray natin na bigyan sila ng maayos na kalusugan, patuloy na i-bless ang kanilang trabaho, negosyo, at pamilya, okay? At sina Nanay Dora, pag-pray natin ulit yung eye check-up niya po sa September, alright? So dapat uwi po siya noong July, pero sabi niya sa January na lang. Okay, pag-pray po natin yung kanyang eye check-up sa darating na September, sa susunod po na buwan. According kay Tatay Jojo, chat niya kagabi, ay September po yung kanyang eye check-up. Ganun din si Tatay Jojo, October 28, yung kanyang colonoscopy na check-up. Alright, sa colon po, kaya colonoscopy. May mga bukol-bukol po dyan. Alright? And si Christopher ay nag-apply sa Las Vegas Fire Department na makapasok po siya with the grace of God. Alright? And of course, huwag natin kakalimutan, ipanalangin ng bawat isa. Sabi nga ng message natin kaninang umaga, yung Sunday School, di ba? Intercessory prayer. Yan po ang pinakamahalaga. Kung meron mang isang pinakamahalaga sa buong maghapon, yung ating intercessory prayer. Alright? Sapagkat kahit hindi natin kasama ang ating pamilya, mga anak, ay pwede natin silang ipanalangin. Ganun na rin po ang ating ministry, family, and country lang naman, tatlo lang naman yun. I-categorize lang po sa tatlo. Church ministry, family, and country. Kasi napakagulo ang politics po ngayon. So kaya pag-pray po natin na Diyos ang patuloy na kumilos sa tatlong area niyan. Ano po? Actually, this is the institution built by the Lord Jesus Christ. Church, family, and country. Civil government. So, tatlong institution po na itinatag ng ating Diyos. Okay? And, pag-pray po natin ang bawat isa. Ganun din si Nanay sa kanyang pareha sila ni Nanay Christy, at matunaw. Sa pamamagitan ng water therapy. At yung kanyang kulibra. At ganun din po si Tatay. Ano po, ang aming family na patuloy na palakasin pa ng Panginoon. Siyempre si Nanay Amy, may hilo-hilo siya, naway mag-normal na hindi ka na mahilo, di ba? Siyempre pagka darating talaga yan, pag kulang ka ng tubig, ay kulang ang water supply sa brain, kaya nahihilo. Kaya pala may headache, vertigo, tsaka migraine, ano pa isa? Dizziness, sapagkat kulang sa tubig. Yung nahihilo ka, so kulang sa tubig pala. Dapat 8 to 12 glasses per day. Per glass is 300 ml, 330 ml according sa mga doctors, no? So dapat 8 glasses ka at least na per day. Tapno madi ka ulo-ulang. Okay? So pag-pray po natin ang bawat isa. Niyan to, mapanto trabaho na bigat. At pag-pray tayo, tamagatang na jay, paglutuan na. Paglutuan niyan doon. Kaya na pwede mo isang babawan doon? Kapote ko nili, butas at corrected to the circuit. Mapala lang tayo sa... Makapagtrabaho ka lang ta. Okay. So, sa bagay, uray mo kayo di awang pa yan to, makapangalata, di ba? Uray ka po ate, umuna. Okay? Alright, so, meron pa po tayong patuto ngayon, wala na po. Okay, so diretso na po tayo sa ating mensahe ngayon, di po tayo magtatagal ho. At of course, as part of our worship, this is the extension of our morning service this afternoon po. At inagahan po natin ngayon sapagkat mahirap po yung
ginagabi na pagka may bagyo. Okay? So let's, our title tonight is Keep God's Presence in Your Family. 2 Samuel chapter 5, verses 19 to 23, read, "And David inquired of the Lord, saying, Shall I go up to the Philistines? Wilt thou deliver them into mine hand? And the Lord said unto David, Go up, for I will doubtless deliver the Philistines into thy hand. And David came to Baal Perazim, and David smote them there. And said, The Lord had broken forth upon mine enemies before me, as the breach of waters. Therefore he called the name of that place Baal Seraphim. And they left, and there they left their images, and David and his men burned them." Okay, so mga images ng mga Philistine. Kasi ayaw ng Diyos nga eh. Tandaan niyo po, si David po ay a man after God's own heart. Ano po? Tao siya na according sa puso ng Diyos. Bakit niya brinake yung images? Ayaw ng Diyos niya eh. Brinake niya yung images, yung rebulto. Di ba? Tama po? And there they left their images, and David and his men burned them. Sinunog pa eh. Yung kahoy na Diyos nila. Nasa Biblia yan eh. Kasi nga, galit ang Diyos sa idolatry. Kaya pinaparusahan ang mga Israelites dahil sa may iba silang Diyos, maliban sa totoong buhay na Diyos. Alright? So, and burn them. Kaya sinunog eh. And the Philistines, hindi Philippines ha, and the Philistines came up yet again and spread them in the valley of Rephaim. Rephaim. And when David inquired the Lord, he said, Thou shalt not go up. Kanina, sabi niya, go up. Sige, go. Ngayon, pangalawang beses na nag-inquire sa Diyos, no, sabi niya, you should not go up. Thou shalt not go up. But fence a compass behind them and come upon them over against the mulberry trees. Okay? So may pagkakataon na sabi ng Diyos, go. Meron din sabi ng Panginoon, no. Di ba? So thou shalt not go up. Ang maganda kay David, bago siya pumilos, bago siya magtrabaho, bago siya makigera, bago siya mag-conquer ng lupain, nag-i-inquire siya sa Diyos. Kaya nga, nakakakuha siya ng guidance ng Panginoon bago pumunta sa gera or hindi. Kasi pag hindi nag-inquire tapos pumunta sila sa gera, tapos natalo sila, maraming namatay, saka babalik sa Diyos, Panginoon, hindi mo masisisi ang Diyos. Bakit? Hindi ka kasi unang pumunta sa akin eh. Bago ka nag-gera. Yan, tuloy. Kaya ang maganda kang David, he inquired. Alright? Also in 2 Samuel chapter 6 po, 6 to 11. Okay? Yung karugtong po, the next chapter. Verse 6, read, And when they came to Nachon, hindi Nachon ha, Nachon's threshing floor, Uzzah put forth his hand to the ark of God. Okay? And took hold of it, for the oxen shook it. Okay? So, hinawakan niya, put his hand to the ark of God. Ito pong ark of God, this symbols the presence of God. Diyan ko po kinuha yung mensahe natin na keeping God's presence for your family, in your family. So, itong ark, ano po? And nung hinawakan ni Uzzah, yung ark of God na hindi dapat. Verse 7, the Bible says, And the anger of the Lord was kindled. Nagalit ng sobra ang Panginoon against Uzzah. And God smote him, therefore his error. And there he died by the ark of God. So, namatay siya kasi ginawa niya yung hindi dapat ginagawa niya. Hinawakan niya yung ark of God, bawal yun eh. Ang pwede lang humawak ng ark of God, yung mga priest nung araw. Alright? Papunta sa gera. Dala-dala po nila yan. Kaya nananalo po sila sa gera sapagkat kasakasama nila ang presensya ng Diyos. Symbolizes the ark. The ark of God symbolizes the presence of God. And verse 8, the Bible says, And David was displeased, because the Lord had made a breach upon Uzzah.
And he called the name of that place Perez Usa to this day. And David was afraid of the Lord that day and said, "How shall the ark of the Lord come to me?" So David would not remove the ark of the Lord unto him into the city of David. Si David nga takot eh. Di ba? But David carried it aside in the house of Obed Edom the Gittite. So instead na dalhin niya yung ark of God sa kanila, dinala niya sa Obed Edom. And the ark of the Lord continued in the house of Obed Edom the Gittite. Gittite. Bigsak, gita na sa'yo ito. Ano? Di ba? 3 months. 3 months. 3 buwan eh. Oo. And the Lord blessed Obed Edom and all his household. Bakit bless yung tahanan ni Obed Edom? Because of the presence of God. Okay? So, let's pray po. Apo Diyos, bendisyon ng ti adalon mi nga saon tatawon daway, pakawan na mami nga nagkurangan, nagbasulan mi, help us to understand your message in Jesus' name. I pray with thanksgiving. Amen. So, the ark of God symbolizes or symbolize the presence of God. Ano po? So, sabi ko kanina, bago sila makipaglaban, daladala nila yung ark na yan. Bakit? Para siguradong panalo sila. Oo. Pag wala yan, hindi sila mananalo. Okay? So, dala-dala po nila yan, mga kapatid. So, again, ang ating pamagat po ay, ano? Keeping God's presence in your family. Oo. So, keeping God's presence sa ating pamilya. Bakit? Para manalo po tayo sa laban na ito. Para kasama natin ang Diyos. Pagkasama natin ang Diyos sa pakikibaka, sa pagpapatuloy ng buhay, sa pakikipaglaban, to overcome our enemies, mga kapatid, tayo po ay mananalo. Pagkasama natin ang Diyos. Alright? Pag hindi natin kasama ang Diyos, matatalo tayo. By the way, pag naninigarilyo ka, hindi mo kasama ang Diyos. Pag umiinom ka ng alak, hindi mo kasama ng Diyos. Pag nagbe-vape ka, hindi mo kasama ang Diyos. Pag ikaw ay nakikipag-away, hindi natin kasama ang Diyos. Pag tayo ay hindi makapagpatawad, ay hindi tayo kasama ang Diyos. Kaya kahit gusto mong manalo sa laban, kung hindi natin kasama ang Diyos, matatalo tayo eh. Matatalo ka, mga kapatid. So, 3-4 na bagay lang po ito. Very simple lang po ito. Letter R na lang ang nilagay ko dyan. 4 na R. Alright? So, una po ay the request. Sabi sa verse 19, "And David inquired of the Lord, saying, Shall I go up to the Philistines?" By the way, itong Philistines ay kalaban po ito ng mga Israelites nung araw pa man. Alright? So, hindi ko lang alam, I'm not sure kung itong Philistine ay same dito sa Palestine, dyan sa, ano ba yung kalaban nila doon sa Israel ngayon, doon sa Gaza? So, ano yung mga nandun? Palestine, tama? Palestine, oo. So, andun, hanggang ngayon, kalaban pa rin nila yung Hamas, di ba? Hamas. Okay, at Israel nagigera pa rin ngayon. Hanggang ngayon. Ngayon, sabi dito, "Wilt thou deliver them into my hand?" And the Lord said unto David, "Go up, for I will doubtless," walang pagdududa, "deliver the Philistines into thy hand." Alright? So, walang pagdududa, pag pumunta kayo doon sa Philistine, ay ibibigay ko sila sa inyong mga kamay. In other words, mananalo kayo sa laban. Alright? Bakit? Bakit kayo mananalo? Sapagkat nasa akin, nasa inyo ang blessing ko. Alam nyo, sa pakikipaglaban po sa buhay na ito, ay kailangan natin ng blessing ng Diyos. Kailangan natin ng guidance ng Diyos. Kailangan natin ng presensya ng Diyos para tayo po ay manalo. We cannot do any decision without asking God's guidance. Bakit? Pagka nag-decision tayo without God's guidance at pag nagkamali tayo, hindi na maibabalik.
Pwede naman, bago mag-decision, manalangin muna sa Diyos, shall we go up? Parang si David, here inquired. Yun ang request niya. Lord, David inquired of the Lord, saying, shall I go up to this Philistine? Mananalo ba kami, Panginoon, pag pumunta kami? Di ba? Anong sabi ng Diyos? Go up, for I will doubtless deliver the Philistines into thine hand. Parang ano to parang yung sabi ng Panginoon, I will deliver them into the hand of the Philistines. Parang tapos na pelikula na ito. Kanina nanonood kami ng Christian movie Facing the Giant, di ba? Oo. So, ang score nila, kasi football, 23-21 Talo yung, lamang yung kalaban. Okay? So, palagay nyo po, hindi nyo alam ang dulo, di ba? Kung hindi mo alam ang dulo, alam mo pa rin panalo Bakit? Bakit? Bakit alam mo sila ay panalo? Bida Bida Parang Fernando po. Tag-iisa lang yan, pero tumba lahat. Di ba? Kahit tag-iisa siya. Bang, bang, kahit ganyan ang baril niya, panalo So, bida. So, ito, parang alam mo nang nangyari parang ka nang nanonood ng replay, alam mo nang nanalo. Nung sabi ng Diyos sa kanila, doubtless, deliver thy hand. Deliver the Philistine into thy hand. Alam mo na Alam mo nang panalo. Bakit? Dala-dala nila ang promise ng Diyos at guidance ng Diyos at blessing ng Diyos, kaya walang duda, pumunta sila at nanalo. Mga kapatid, so nag-inquire si David dito, kaya panalo po sila. So either, the answer is yes, go up. Sometimes, the answer is no, thou shalt not go up. Pero ang ibig kong sabihin, mga kapatid, before make any decision, before doing something, before going out in your house, before traveling, kapatid, inquire. Kausapin muna natin ang Diyos. Lord, can you please guide us? Di ba? So ano bang kalooban mo, Panginoon? Gusto mo ba akong naninigarilyo o hindi? Anong sagot ng Diyos? Hindi. Panginoon, gusto mo ba akong nagiinom? Hindi. Anong sagot? Hindi. Panginoon, gusto mo ba akong nagsisimba? Hindi. Gusto mo ba akong nag-worship sa'yo? Hindi. Kaya nga yung iba nagdududa pa Bumabagyo ngayon Maulan. Pupunta kaya ako? Magsisimba ako? Hindi. Di ba? Ano kaya pupunta ba ako sa church? Hindi. Hindi tinatanong, sapagkat yan ay kalooban ng Diyos, mga kapatid. So alam natin, yung kalooban ng Diyos at hindi kalooban ng Diyos. So kaya nga po ang maganda, inquire sa Panginoon. Lahat ng ating decision making ay inquire sa Diyos. Kailan po tayo huling nanalangin na, Panginoon, nung magkakaroon ka ng decision-making na malakihan, nung ikaw ay may bibilhing lupa, nung ikaw ay may bibilhing lote. Tignan niyo po, nagpipray tayo ng lote, di ba? At ng property natin So, Panginoon, guide us. Di ba? So, naniniwala ako na God knows best. Naniniwala ako na mas alam ng Diyos kung saan ang pagdadalhan niya natin. Di ba? So, parang sila raw, 22 years anniversary Sabado. Ilang lipat yan? Marami. Pang-apat. Pero doon sila nilagay. Di ba? Lipat-lipat. So alam ng Diyos, mga kapatid, ang mahalaga po sa atin, inquire. David inquire in the Lord, saying, shall I go up? Mananalo ba kami? Anong sabi ng Panginoon? Yes, go! May confidence si David na pumunta. Di ba? Kung tayo po ay hindi mag-i-inquire sa Diyos,
lagi po tayong matatalo. Kung hindi natin kasama ang Diyos, malulungkot po tayo at matatalo. Kung hindi natin kasama ang Diyos sa pakikibaka sa buhay na ito, wala, talo. Kaya nga hindi natin kailangan ng secular education para makilaban sa buhay na ito. Because ang laban ay hindi secular, spiritual. Ang laban po natin. Oho, so the request ni David, shall I go up? Yes, sabi ng Panginoon. At yung pangalawa, no. Huwag kang pupunta. Dito, and when David inquired of the Lord, he said, thou shalt not go up, but fetch a compass behind them, and come upon them over against the mulberry trees. So not only the request, but the result. Simple lang, di ba? Ano ang result ng pag-inquire ni David sa Panginoon? Verse number 20, the Bible says, and David came to Baal Perazim, and David smote them, and there, and said, the Lord that broken forth upon mine enemies before me, as the breach of waters, therefore he called the name of that place Baal Seraphim. So David smote them there. Nanalo sila. Ang resulta ng pananalangin ng pag-asa sa Diyos ang kanyang blessing at pag-asa Panginoon kung kalooban niya pumunta. Ang resulta, panalo. Di ba? Panalo. Tayo po sa buhay na ito, ay dapat lagi po tayong panalo. If you are on the Lord's side, you are on the winning side. We are born to win. May kantang ganyan. Born to win, hallelujah. I was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter how Satan... Ano yung Hyra? Diba? No matter how Satan my way, I still go on in Jesus' name. His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Tayo po ay naisilang para manalo. Hindi para matalo. Bakit talo tayo? Sapagkat hindi natin kasama ang Diyos. Bakit tayo nalulungkot? Sapagkat hindi natin kasama ang Diyos. Bakit tayo nagkakamali? Sapagkat wala ang blessing ng Diyos. Bakit maraming kabataan nagkakamali sa pagpapamilya, magkakamali sa pagliligaw at magpapaligaw? Sapagkat hindi kasama ang Panginoon. Hindi naman kailangan na magkamali. Di ba? Bakit? Merong pattern. Merong pattern mga kapatid. From beginning hanggang sa mag-asawa. Hanggang sa mag-establish ng godly family. Alright? So, sabi nga ni nanay kanina, di ba? So, kumusta sila ganito? Wala na, hiwalay na, sabi niya. Kasi, pag hindi ka mag-asawa, huwag ka munang manligaw at magpaligaw. Bakit ko sinasabi? Kasi naranasan ko yan eh. Yan ang tinuro sa amin eh. Di ba? Yan ang nasa Biblia eh. So bakit? Kasi, pag nanligaw ka, hindi ka pa mag-aasawa, maraming disadvantages. Sa katunayan po, una, makadidistract ka sa pag-aaral mo. Di ba? Maraming distraction. Kasi imbes na nagre-review ka, nagchat-chat ka eh. Imbes na nagre-review ka, may exam ka, may tinetext mo eh. Alauna na madaling araw, nag-uusap pa kayo. Tapos nagkatampuhan pa, na-distract ka tuloy. Kinabukasan exam mo, papasok ka mag-e-exam, na-bibisit ka, di ba? Naasar ka. Kasi nag-away kayo, hindi nagre-reply. Maraming disadvantages. Tapos, gagasto hindi. Gagasto, Anton. Alam namin yan na. Grabe yun. Gagasto ka. Sir, namugtakam. Namugtakam lang. Gagasto ka eh. Siyempre, alangan naman hindi ka gagasto. Pameriendaom, nanay, di ba ya? Pameriendaom. Tapos, regaluhan. Regaluhan, tape flower, sir. Nagasto! Tapos, halangan na gasto. Mabaling pa yung agsina.
Maghihiwalay. Di ba? Pag naghiwalay yan, maraming naghihiwalay. Gusto mo ng Diyos ng broken relationship? Hindi dapat. Bakit naghiwalay? Hindi kalooban ng Diyos eh. Ang kalooban ng Diyos sa'yo, mag-aral ka muna. Ang kalooban ng Diyos sa'yo, magtrabaho ka muna. Ang kalooban ng Diyos sa'yo, mag-establish ka ng buhay mo. Sapagkat ang pagpapamilya, darating din yan eh. Darating naman yan. Pero at least, pagka nagplano ka, ay talagang garantisado. Di ba? Ang pagsasamang hindi planado ay delikado. Oo. So, delikado eh. Di ba? Bakit? Hindi mo alam ang gagawin mo. Mahirap po yung magpamilya, mga ngapa-ngapa kung anong gagawin. Mga ngapa-ngapa kung ano ang gagawin niya. Di ba? Tapos, isusuli na kita sa magulang mo. O kaya naman, uuwi ako, bahala kay iwang kita, uuwi na ako. O. Tapos, hindi nila alam kung saan, anong gagawin, mag-solve ng problema. See? So, hindi kailangan ganun. Oho, mag-aral ka muna ang kalooban ng Diyos, magtapos ka, mag-establish ka, at pag ready ka na, mentally, emotionally, physically, financially, spiritually, pwede. Wala namang pumipigil eh. Ang mahirap, yung nagka-problema, nabuntis, walang kasal-kasal, tapos yung panggatas, pang-diaper, sa magulang lahat kukuhanin, hindi obligado ang mga magulang na buhayin ang mga anak mo. Di ba? Kaya ka magpapamilya sapagkat alam mong kaya mong bumuhay ng pamilya. Huwag ka manligaw at magpaligaw kung hindi mo kayang bumuhay ng pamilya. Anong ipapakain mo? Damo? Anong ipapakain mo? Buhangin? O ano? Tinola. Ano? Wala. See? Alam mo mga manligaw, magpaligaw, tapos wala kang ipapakain? Anong sasabihin mo? Pumunta na tayo doon sa ano? May patay doon, araw-araw tayo. Punta tayo doon, araw-araw. Hindi dapat kaya mo. Tapos sasabihin niya, tatlo ng anak nila hindi yata tayo compatible. Akalain mo yan, kung kailan tatlo ang anak mo, hindi kayo compatible. Tapos sabi niya, ang hirap pala ng buhay, ayoko na. Sana naisip mo yan bago ka manligaw. Di ba? Bago ka nanligaw, ay dapat naisip mo may hirap na ganyan. Ngayon, kung mahirap, huwag kang manligaw. Huwag kang magpaligaw, hindi mo pala kayang bumuhay. Aasa ka sa magulang mo, hindi obligado ang magulang mo na buhayin ang anak mo. Ikaw! Di ba? Ikaw! Kaya nga po, tingnan nyo, nanalo eh. Bakit tayo natatalo? Bakit? Kasi hindi kasama ang Diyos. Walang guidance, walang permission, walang consent ang Diyos. Kaya nga ang resulta mga kapatid, pag walang consent ang Diyos, talo. Pero hindi natin kinakailangang matalo ngayon. Bakit? Kasama na natin ang Diyos. At tayo ay anak ng Diyos. Sa langit na tayo pupunta. Meron na tayong Diyos. Meron tayong church. Meron tayong Biblia. Meron tayong Holy Spirit. Meron tayong mga kapatiran na idadirect tayo para magtagumpay sa buhay na ito. Yun po ang result. Di ba? Yun po. At hindi lang yun, the reward. So first, 2 Samuel chapter 6, 11 to 12, the ark and the ark of the Lord continued in the house of Obed-Edom, the Gittite. Isang gita na dito eh. 3 months. 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Kasama pa ang buong household niya. Pinagpala eh. Naalala ko tuloy si Joseph sa Biblia. Tinapon siya doon sa pit. Binenta pa siya
di ba na? Sa merchant sa Egypt. Napunta siya sa prison. Pero anong sabi ng Bible? The Lord was with Joseph. Yung presensya ng Diyos kasama ni Joseph. Ang sikanta eh. Di ba? Mark Joseph ka eh. Joseph dito eh. Oo. So kasama ng Panginoon, si Joseph. The Lord was with Joseph. Anong nangyari sa kanya? Tignan niyo po naging governor siya ng Egypt. Because he proper interpret, the dream of Pharaoh. Di ba? Kaya ginawa siyang kanang kamay. Next to Pharaoh, ang ibig sabihin ng Pharaoh ay king. Next to the king, si Joseph. Sabi niya sa mga tao, ni Pharaoh, kinuha niya yung singsing niya, inalagay kay Joseph, kung anong sabihin ni Joseph, sundin niyo. He is the prime minister during that time. At sabi na, alam niyo si Joseph, ay doon sa 7 years na plenty, di ba? Nagtanim siya ng maraming mais. At maraming pagkain. At yung famine na 7 years, tingnan niyo po yung 7 years na tagutom, famine, okay, na dream ng Pharaoh, 7 years na tagutom, tingnan niyo 7 years, na kahirapan, anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ni Joseph? Okay? So, ganito ang gagawin natin. 7 years ng plenty, magtanim tayo. Kasi darating ang 7 years. Di ba? Taggutom. Kaya nung wala nang makain ng mga tao sa kabilang bansa, nabalitaan nila sa Egypt may corn. Bumibili po sila doon. Di ba? Kahit yung yung mga magkakapatid ni Joseph, yung 11, pinapadala ni Jacob sa kanila. Alright? Pinapadala niya, bumili kayo doon. Kasi may mamamatay tayo dito eh. Nandun yung corn. Bakit? Kasi ang Diyos ay na kay Joseph. At alam niyo po, ang nangyari po, nung wala ng pagkain, nung wala ng naubusan na ng pera ang mga tao doon sa Egypt, pumunta kay Joseph, penging pagkain, Joseph, wala na kaming pera eh. Yung babayan nyo na lang, yung lupain nyo, sabi niya. So hanggang sa, yun na. Binayad yung lupain, naubos na ulit yung pagkain, balik kay Joseph, wala na rin kaming lupa. Di ba? Wala na kaming pera, wala na kaming lupa. Anong sabi ni Joseph sa kanila? Okay, ganito ang gawin natin. Okay? Magtrabaho kayo, kakain kayo. Pero yung portion, 60 at or 50, yung portion dyan ay kay Pharaoh. Sa madaling sabi, lahat ng pera ng mga Egyptian people, lahat ng lupay nila na kay Pharaoh na. At nagtatrabaho pa sila doon sa lupay nila na kay Pharaoh. Kumakain sila, pero may part si Pharaoh. Kaya yumaman ng Egypt. Kahit ngayon, mayaman po ang Egypt. Nakapunta si na Pastor Sam doon. Alam niyo bakit yumaman ang Egypt? Dahil kay Joseph. Hanggang ngayon. Di ba? Kaya lang nung namatay si Joseph, at yung Pharaoh namatay, may pumalit na bagong Pharaoh. Hindi kilala si Joseph. Inalipusta na yung mga Israelites. Kaya nga, nilabas sila sa Egypt, inilagay sa promised land, sa Canaan ng Panginoon. Pero ang ibig kong sabihin, ang reward po kay Joseph ay, tingnan nyo nasa kanya ang presensya ng Diyos. Anong reward? Napakain yung buong Egypt, napakain lahat ng mga tao, at kahit yung pamilya ni Joseph, household po kasi nito naalala ko eh. At sabi lang ni Joseph sa mga kapatid niya, alam niyo ba ako yung bininta niyo eh. Di ba? Buhay pa ba ang ating tatay? Yes. Galing niyo sila dito. Titira na kayo dito. At lahat ng pagkain ng Egypt, kakain kayo. Titira kayo doon sa Goshen.
Sabi ni Joseph sa kanila, at ako ang bahala sa inyo dito. So, hanggang sa namatay po si Jacob doon eh. Tinake care po ni Joseph, mga kapatid. So, tingnan niyo po ang nakinabang ay yung pamilya ni Joseph. Bakit? The Lord was with Joseph. Alam niyo, may tinatawag po na derivative blessing. Ano ba yung derivative blessing? Sa pagiging tapat natin sa Diyos, ang Diyos ang nagpapala sa ating pamilya. Oo. So, ang Diyos ang nagpapala. Nakita ko po yan nung nag-aaral ako sa Port Bonifacio pa. Kasi ang panalangin ko noon, dahil soul winning church yun, talagang always challenge ang soul winning. Di ba? Oo. Sabi ko, Panginoon, iligtas niyo po ang aking mahal sa buhay. Once a year lang po ako nakaka-uwi. Oo. Pag umuwi ako, ang request ko doon sa passport ko ay to win my family. Di ba? Wala akong ibang reason para umuwi, to win my loved ones. Pinipirwanagan ni Pastor Hino eh. So 1 week po ako dyan. 1 week lang, hindi pwedeng maraming hindi pwedeng marami. 1 week lang. Pag nandyan ako, pinupuntahan ko po isa-isa yung aking mahal sa buhay. At naliligtas po sila. Salamat sa Panginoon. Meron nga akong uncle eh. Hindi ko alam paano umpisan, natatakot akong mag-share. Kasi naiiyak ako eh. Kilala ko eh. Itong luko-lukong ito, diba? Susulwiningan ko yung uncle ko na nakakakilala sa aking luko-luko. Diba na? Paniwalaan ba ako nito? Pero Trenay, walang uncle. Alam mo ba doon sa Port Bonifacio ganito eh? Hindi ko pa natanong kung tiyak siya sa langit eh. Marami pa akong kwento. Bago ko ipasok. Tiyak mo na ba, Angel? Sa langit ka pupunta. Walang nakakatiyak niyan. Pero alam niyo po, ganun ang ginagawa po namin doon. Nag-house, ganun kita. Tapos sinulwinin ko, abay! Tumanggap sa Panginoon. Alam niyo, sabi sa akin, ikaw lang ang nakapagkwento ng ganyan. Masaya ako, sabi niya, na naginhawaan pa ako. Sa Ilocano ay nabang-aran na pa'y ko nananay. Ano tabang-ar? Iloca, Tagalog na. Naginhawaan pa ako. Yun ang term ng uncle ko eh. Nabang-aran na pa'y ta-share mo kanya. Una na. Nagmaya. See? Tapos sabi niya, yung ultimong isa nandyan, kailangan niya yan. Sabi niya, andi namin luka-luka. Kailangan niya yan. Pumunta ka doon. Sabi sa akin, di pinuntahan ko. Tumanggap din sa Panginoon. Di ba? At yung pinsang ko nandun, accountancy, tumanggap din sa Panginoon. Tatrabaho dyan sa BGC eh. Accountancy, may master's degree. Matalino. Tumanggap sa Panginoon. Pero tingnan niyo po ito ah. So, yung mga mahal ko sa buhay ay na-bless sila dahil sa pagsunod ko sa Panginoon. Maliligtas ba yan kung hindi ako sumunod sa Diyos? Di ba? Pagpapalain ba yan kung hindi tayo nananalangin? Tayo pong nasa church, tayo pong nasa gawain ng Panginoon, tayo po na naglilingkod at sumusunod sa Diyos, habang tayo ay naglilingkod, pinapanalangin natin ang ating pamilya, at ang Diyos ang pumikilos sa kanila. Ang Diyos ang nagpapala sa kanila. Ang Diyos ang bahala sa kanila. Ay, hindi natin kaya silang tulungan. Hindi natin may bibigay lahat. Sa ating pamilya, hindi natin may bibigay lahat. Mga anak, hindi kayang ibigay lahat. Di ba? Pero ang Diyos, kaya nang ibigay lahat ng pangangailangan nila sa araw-araw. Kaya ngayon, buhay pa sila. Kaya ngayon, pag nagkwekwento kayo, hindi laging problema, merong tagumpay. Bakit? Sapagkat tayo po ay nagiging tapat sa ating Panginoon. May reward. Tingnan niyo ito, oh. Nandun yung Ark of the Lord, di ba? Ark of God. Blines si Obed. Obed-Edom. 3 months. At alam niyo po, pagka ang mga Israel pumupunta sa gera na hindi dala-dala ang Ark of God, talo. Talo. Kaya nga kung wala yung presence ng Diyos sa atin, talo. Oho. Sabi ni David, naalala niyo po siya? Doon sa, nung nagkasala siya, di ba? Anong kasalanan ni David? Adultery at murder. Oho, nabasa niyo po ba yan sa inyong Biblia? Adultery at murder. Pero anong sabi niya? Lumayo ba siya sa Diyos? Nag-backslide ba siya sa Diyos?
Oho, ito ang magandang ginawa ni David. Psalm 51. Nung nagkasala siya, ang sabi niya, verse number 9, hide thy face from my sin, and blot out all mine iniquities, sabi niya. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence. Oo. Kanta nga to eh. I-encode natin ito, kakantahin po natin ito sa scripture song. Alright? Create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence. Huwag mo akong itakwil sa presensya mo. Kasi alam niyang talo siya eh, pagka walang presensya na. And take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Ibalik mo ang kasiyahan ng kaligtasan. Nagkasala siya eh. Nung nagkasala ba si David ng adultery at fornication, nawala ba ang kaligtasan niya? Hindi. Ang nawala sa kanya, yung joy of thy salvation, yung kasiyahan. Hindi nawawalang kaligtasan. Langit na po talaga tayo. Ho, anak ka na ng Diyos forever. Alright? At hindi mawawala sa iyo ang kaligtasan natin. Pero pag nagkasala tayo, nawawala ang joy ng kaligtasan po natin. Pero anong sabi ni David? Restore. Bakit restore? Nawala nga eh. Ibalik mo. Alam niyo po, pag alam natin ang tama, tuloy-tuloy lang tayong maggagawa ng tama, sumunod sa Diyos, magsimba, manalangin, magbasa ng Biblia, mag-disciple, mag-win ng kaluluwa, tuloy-tuloy lang tayo sa ginagawa sa Diyos, mag-drive ka lang, sundo ka lang sa e-bike, Anton, di ba? Every Sunday, Sunday morning, Sunday night, Thursday night, tuloy-tuloy lang tayo sa ginagawa nating tama. At makakakuha tayo ng reward sa Panginoon. Alam mo yung reward, kasiyahan, maganda yun. Blessing yun. Oh, si Anton nga, oh. Di ba? Binigyan ni Sir Jason ng ano eh. Sabon, sir. Sabon na 1 liter. Ha? Old Spice. Ah, grabe, galing Amerika. Di ba? Oo. Tapos, meron pa siyang damit. Di ba? Tapos, may pantalon pa. Nung pumunta kami sa tayo, kakaiso na pantalon. Naalala namin si ano eh. Di ba? So, masasabi niya, may blessing sa paglilingkod sa Diyos. Oho. Pero tignan niyo to. So, may reward. Alright? So, may reward. At last po tayo, ho. Not only, ano po yung number 1? Request. Tama. Ano yung number 2? Result. At yung reward. Okay? Sabi ng Bible po dito sa verse number 12, and it was told King David, saying, the Lord that blessed the house of Obed-Edom. Dinalita eh. And all that pertaineth unto him, because of the ark of God. Bakit siya blines? Because of the ark of God. What symbolizes the ark of God? Presence ng Diyos. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas natin, kapatid, yung presence ng Diyos nasa iyo na. At kung nasa iyo ang Diyos, ay pagpapalain ka rin. At pati yung pamilya natin. See? So David, the Bible says, went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom into the city of David with gladness. Nung nabalitaan ni David, pinagpala si Obed-Edom, 3 months, kinuha na. Nung una ayaw niya eh. Huwag dito, doon na lang. Bakit? Namatay si Usa eh. Natakot din siya, siyempre. Baka pagka dinala ko sa city ko, may mangyaring hindi maganda sa atin eh. Eh mali lang kasi si Usa. Bakit mali si Usa? Iba yung inuusa-selsa niya eh. Di ba? So, hinawakan niya eh, dahil dapat hindi niya hinawakan. Kaya sabi ni David, doon na lang, kay Obed-Edom, nabalitaan niya pinagpala. Dito na. Yung ayaw niya dati, gusto niya na. The Bible says. Okay? So, last.
the reverence. Ano yung una? Request. Mag-inquire ka muna, bago may gawin. Bago mag-decision. Inquire. Number 2, ano yung number 2? Result. Panalo hindi. Panalo. Number 3, may reward. Number 4, reverence. Verse 17 and 18, and they brought in the ark of the Lord and set it in its place in the midst of the tabernacle that David had pitched for it. And David what? Offered burnt offerings and peace offerings before the Lord. So ang ginawa ni David po, nung nabalitaan niya na pinagpala si Obed-Edom ng 3 months, sabi niya, dito na lang, sa city of David, yung Ark of God. At nilagay niya sa tabernacle, at nag-offer siya sa Diyos ng burnt offerings at peace offerings before the Lord. And the Bible says, verse 18, as soon as David had made an end of offering burnt offerings and peace offerings, he blessed the people in the name of the Lord of hosts. So, blines niya yung kanyang mga tao in the name of the Lord. Alright? So, nag-offer siya Kaya letter A, offering is part of revering God or worship. Tignan nyo doon sa binasa natin kanina, verses 17 and 18. So, nung nandun na kay David yung ark, nag-offer siya. Tignan nyo sa Matthew 2:11. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary's mother and fell down. Ito po yung mga wise men. Nung nabalitaan nilang na ipanganak si Jesus, di ba? Saan siya ipinanganak? Bethlehem of Judea. At nag-travel itong wise men yung wise men. Para tignan ang Panginoong Jesucristo. Matagal nga yung travel nila, 2 taon Kasi yung travel nila, nung nakita nila ang Panginoong Jesus, 2 years old na siya Alala niyo si King Herod, pinagpapatay niya yung mga 2 years old below. Bakit? Kasi, nung nag-inquire sila, nung nakita na yung star, ay naipanganak na si Jesus doon sa Bethlehem of Judea. So, tinawag sila ni Herod, di ba? Pagka nakita niyo siya, balitaan niya ako, mag-worship din ako. Sa kanya. Pero yung pala, gustong patayin ni Herod si Jesus Christ. Bakit? Ipinanganak ang King of the Jews si Herod siya ang king Tapos may ipapanganak na king. Ano ito? Aagawan niya ako ng trono? Kaya gustong patayin ni Herod si Jesus Christ. Pero, binalitaan ba siya ng wise men or magi? Hindi. Kaya pinagpapatay niya Mga 2 years old below. Tingnan niyo. Pero nung nakita nila yung wise, when they saw the young child, hindi na baby young child. Bakit? Yung nakakita ng baby, yung mga shepherds. Pero ito, yung mga wise men na. With Mary's mother and fell down and worship. Nag-worship sila. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts. Ano yung gifts na yan? Gold, myrrh, frankincense. Precious po yan. Mahalaga ang in-offer nila sa Diyos. Bakit? Hindi naman deserve ang Panginoon sa leftovers Diba? Ang deserve ng Diyos, yung best. Kaya nga, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. So, offering is a part of revering. Revering God. Revere, yan po. Revere. Pag-honor, yun po yan. Pag-worship sa Diyos, mga kapatid. Kaya tayo ay nag-offer. Kasi, syempre, part ng worship po natin yan, giving to the Lord. Bakit? So, the way that we worship Him. And, you know what, mga kapatid? Katulad nila dito kay David, when the end of offerings, burnt offerings, peace offerings, he blessed. Past tense or present tense? Past tense. Di ba? Blines ng David, the people in the name of the Lord of hosts. Tingnan niyo, nakakuha pa sila ng blessing. So I believe this.
when we are giving, then God will bless us. Letter B, there is blessing after we worship. Luke chapter 6 verse 38, given it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom, for with the same, sabi ng Biblia. So, give, and it shall be given unto you. So, nagbigay ka, bibigyan ka rin. Alright? Ng ating Panginoon. Sabi nga nila, pag nagbigay ka ng kutsara, pala ang matatanggap mo. Nagbigay ka ng sukat ng pala, karitela ang matatanggap mo. Nagbigay ka ng sukat karitela, palaki ng palaki. Tunay po yan eh. We cannot outgive God. So, ibig sabihin, mas malaki pa rin, mas marami pa rin ibinibigay ang Diyos kaysa ibinibigay natin sa Kanya. Sa katunayan po, kaya nga binigay ko ng buhay ko sa Panginoon eh. Panginoon, pag binigay ko na yung buhay ko sa Diyos, lahat ng nasa akin, sa Diyos na rin yan. Bakit? Siyempre, binigay ko na ang buhay ko eh. Di sa Diyos na ang bahala. Sa Diyos na rin yan. And pag sa Diyos na ibigay yan, pagpapalain tayo. Di ba? So, ng Panginoon. So, we cannot outgive God. Katulad nung sabi kay Pastor Hill noon, nandun pa ako sa Port Bonifacio, nag-aaral namin. Kasi, may natanggap siyang malaking pera. Eh, nandun yung kapatid niyang Karnal. Nakita niya eh. So, ang dami niya na, sabi niya. Saan mo ibibigay? Saan mo idadali niya? I-offering ko, sabi niya. Ha? I-offer mo yan? Napakalaki niyan? Anong matitira sa'yo? Kasi akala ng kapatid niya, pagka in-offer mo, waste. Pag-waste. Pagsasayang. Wala nang matitira sa'yo. Alam mo, napakaganda ang sagot ni Pastor Hill. Pag in-offer ko ito sa Panginoon, alam mo ang matitira sa akin? Kalusugan. Maayos na eyesight. Maayos na panglasa. Maayos na pangamoy. Malakas na pangdinig. Ang matitira sa akin, meron akong paa para maglakad. Ang matitira sa akin, meron akong kamay para makahawak. Di ba? Ang matitira sa akin, napakarami pang matitira sa akin. Kahit ibigay ko ito, I cannot outgive God. So, kaya ngayon, napakalaki ng gawain niya po doon sa Port Bonifacio. At hanggang ngayon, pinagpapala sila ng Panginoon. Meron nga silang Baptist Church dyan sa Tarlac. 5 hectares yata kung hindi ako nagkakamali. Akalain mo yan? At sabi niya, sa atin lahat to. Sa property ng church. Inyo yan. Ganyan kayo kayaman, sabi niya sa mga members. Diba? Oo. Lahat din po tayo dito, na members ng church na ito, mga kapatid. Lahat ng dito, sa atin lahat yan. Diba? Sa atin mo lahat yan. Hindi sa akin. Sa atin, sa Panginoon, sa church, sa atin po lahat yan. Magkaroon tayo ng building balang araw, sa atin yan. Pag nagkaroon tayo ng campsite balang araw, sa atin lahat yan. Pag nagkaroon tayo ng sementeryo balang araw, sa atin lahat yan. Di ba? Pagka meron tayong anuman dyan, sa atin lahat yan. Sabi niya sa kanila, tignan nyo, ganyan kayo kayaman. Totoo po yan eh. Kaya ngayong umaalis sa gawain ng Panginoon, hindi nila nare-realize ang kanilang iniiwanan. Di ba? Kung tayo kayo ng 7 years, iiwanan mo yung gawain ng Panginoon. Akala mo, yung allowance mo lang ang pagmamayari mo. Sa'yo lahat. Parang yung prodigal son eh. Umalis sa bahay ng tatay niya. Di ba? Anong sabi nung naiwan? Kasi bumalik yung prodigal eh. Sabi nang naiwan, pambira ka naman tatay. Kasama mo ako dito, tapat naglilingkod sa'yo. Kahit maliit na baka hindi mo ako kinatayan. Ito, lumayo. Pinapartihan mo ng malaking baka. Di na lahat. Anong sabi ng tatay niya doon sa naiwang anak? Anak,
kasama mo ako dito, lahat nandirito, iyo. Kung gusto mong pumatay, di pumatay ka. Di ba? Sa'yo lahat. Do you understand, mga kapatid? Anak tayo ng King of Kings and the Lord of Lords. The earth of this the Lord, and the fullness thereof. Mayaman ng Diyos kung ano ang nasa Diyos. Sabi niya, anak, sumunod ko lang sa akin, sa'yo lahat. Ang pangangailangan. I will take care of your needs. Di ba? I will take care of your needs. So, mayaman. Hindi lang po yung, akala niya kasi, ay yung iniwanan niya, hindi kanya. Di ba? Akala niya, ang kanya, yung allowance niya lang. Kaya kulang ang allowance, alis! Hindi mo ba na-realize na lahat na nandyan sa church ay sa'yo din? Di ba? Hindi mo ba alam na sabi ng tatay, anak, sa'yo lahat yung nandirito. Kung anong kailangan mo, gamitin mo yung pangangailangan mo. See that? Alam niyo po, ganun po ang Panginoon. So, kinakailangan lang po, i-worship natin siya. There is blessing after we worship. Ako po ay 20 years na sa gawain ng Panginoon. Sabi ko, hindi ako aalis dito hanggat hindi ako pinapaalis ng Diyos. Diba? Hanggat gusto ako ng Panginoon, maglingkod saan man, ay maglilingkod ako sa Panginoon hanggang sa kunin niya ako. Nagaanap ba ako ng marami? Nagaanap ba ako ng sasakyan, ng bahay? Hindi. Okay na akong ganito. Basta kumakain lang ang pamilya namin. Di ba? Okay na ako. Wala kang Mercedes, Benz, or Lamborghini. Wala kang ganon. Meron namang e-bike eh. Di ba? Anong pinagkaiba ng Mercedes? Anong pinagkaiba ng Mercedes? Ano bang purpose ng Mercedes? Transportation. Pag iba-iba, hindi ka madadala sa pupuntahan mo. Madadala. Walang pinagkaiba when it comes to the purpose. Di ba? Oo. Hindi ka ba madadala ng tricycle doon sa pupuntahan mo? Kaya. May multi-hub doon. Hindi ka ba kayang dalhin? Saan? Kaya. Pag pupunta kami sa Bethany, Makati, Baptist Church Makati World Missions Conference, merong sasakyan ng church. Yung po doon, nadadala naman. Anong pinagkaiba? Wala. Papunta namin sa conference, masaya pa kami, na-challenge pa kami, na-bless pa kami sa fellowship ng iba-ibang nationality. Di ba? Nakikipag-usap. So di maganda. Alam niyo, sa totoo lang, huwag tayong maniwala sa Diablo na kakaunti tayo. Subukan niyo umati ng Spiritual Leadership Conference. Sinanay Christine ang atin. 6,000 ang capacity niyan. Kaya sabi ni Dr. Paul Chappell noon, don't believe the lie of the devil. Nakakaunti tayo. Look at the people, sabi niya doon sa SMX. Di ba? At hindi lang yan. Napakarami po natin. Sabi nga doon sa, di ba, National Baptist every, tayo? Anong sabi doon sa Senado? 35,000 Baptist churches in the Philippines. Nakalain niyo yan? Kung ganyang karami ang Kristiyanong tunay na anak ng Diyos, tunay na merong daladalang mensahe ng Panginoon. Napakarami niyan sa katunayan. At we are belong to one family, God's family. We are belong to one kingdom, the kingdom of God. We are belong to a local church, independent, iba-iba. Pero, iisang pamilya. Kaya napakarami, masaya po, napakaganda ang maging Kristiyano na nag-worship. Kaya nga tayo bumabalik ng Sunday afternoon because we worship God, mga kapatid. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Just like David, he keep his presence or your presence in his family, in his kingdom, kaya sila po ay nabibless. Sila po ay nagtatagumpay every battle they take, and nakikita nila ang guidance po nila. I-bless nyo po ang bawat isa ngayon.
as we come to the throne of grace. Tayo po ay manalangin sa Panginoon at sabihin natin kung may area ng buhay natin na tayo ay nag-give up, na nawawalan ng pag-asa, or para bang mahirap na, pero ang Diyos, pwede tayong mag-inquire sa Panginoon. What do I do, Lord? Ano ang gagawin ko?